So, ang isa po sa mga dakilang katanungan ng tao ay ito. Alin daan ang dapat kong tahakin? So, tinatanong natin ito sa panahon po ng krisis. Tinatanong po natin to kapag humaharap tayo sa paggawa ng decisions. Tinatanong din natin to kapag tayo nalilito na o naguguluhan na, lalo na po sa panahon natin ngayon. Hindi natin maintindihan kung ano nga ba talaga ang mangyayari. Pero praise God, alam ng Diyos kung anong mangyayari, kaya panatag lang tayo. Anyway, tinatanong din po ito ng mga estudyante tungkol sa kanilang pag-aaral. At syempre, tinatanong din po ito ng mga businessmen and even mga empleyado patungkol po sa kanilang career o sa kanilang negosyo. Tinatanong po ito ng mga magulang tungkol po sa pagpapalaki ng kanilang anak. At tinatanong din po ito ng mga Christians na kagaya mo at kagaya ko tungkol sa calling, sa ministry at purpose sa buhay. So ang mundo po ay nag-aalok ng iba't ibang directions na dapat po nating tahakin. Nandyan po ang social media, political ideologies, cultural trends na nagsasabing ito ang tamang daan. Ngunit ang salita po ng Diyos ay nagtuturo ng malaking kaibahan. Ang tamang daan ay hindi makikita sa mundo, ang tamang daan ay makikita sa Diyos. Now sa Psalm chapter 143, isinulat po ni David ang kanyang taus-puso at desperate na prayer. Kaya ang title po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay The Cry of a Disciple. Basahin po natin ang ating text, Psalm 143 verse 8. Nakasulat po, "Let me hear of your unfailing love each morning, for I am trusting you. Show me where to walk, for I give myself to you." Ang verse po na ito ay hindi lamang isang tula. Ito po ay prayer ng isang disciple. So ipinapakita po sa verse na ito ang three marks of a disciple. Sa verse na ito Now, ang una po, a disciple begins each day with God. Again, doon sa Psalm 143, 8a, nakasulat po, "Let me hear of your unfailing love each morning." Ang Psalm 143 po ay isa sa mga chapters ng Psalms na isinulat po ni David sa panahong matindi ang pagsubok at pag-uusig na pinagdaraanan niya. Bagamat siya po ay lubos na nanghihina at naguguluhan, pansinin po natin kung ano ang unang hiningi ni David. Hindi po tagumpay, hindi paghiganti, hindi pagtakas o yung escape. Ang hiningi niya po ay ang marinig ang pag-ibig ng Diyos. Now, yung mga salita pong unfailing love ay galing po sa Hebrew word na esed. Na ang ibig sabihin po ay covenant love, loyal mercy, faithful kindness, and steadfast grace. Ito po ang wagas na pag-ibig na ipinapakita ng Diyos sa kanyang bayan dahil sa kanya pong pakikipagtipan sa kanila. Sinisimulan po ni David ang kanyang araw kung saan pinipili niya pong ituon ang kanyang paningin sa katapatan po ng Diyos, sa halip na sa kanya pong mga problema. Now, doon po sa Book of Lamentations, chapter 3, verses 22 and 23, it says here, "The faithful love of the Lord never ends. His mercies never cease. Great is His faithfulness. His mercies begin afresh each morning." Ito naman po ay sinulat ni Prophet Jeremiah habang nakatingin po siya sa mga guho ng Jerusalem. Matapos po itong sirain ng mga Babylonians noong mga 586 BC. Ngunit idineclare pa rin po niya, His mercies begin afresh each morning. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi pang long distance lamang o mechanical. No. Now imaginein po natin ang isang bata na nagising po dahil sa malakas na pag-ulan, malakas na pagkulog at matatalim na kidlat. Ano pa nga't binalot po siya ng takot. Ngunit kapag narinig niya ang tinig ng kanyang ama at sasabihin sa kanyang, "Huwag kang matakot anak, narito ako," pumapanatag agad ang kalooban po ng bata. Walang nagbago sa lakas ng bagyo. Ngunit lahat ng tungkol po sa bata ay nagbago. Bakit? Kasi narinig niya yung boses ng kanyang tatay na nagbigay sa kanya ng kapayapaan at lakas ng loob. Ito po ang ninanasa ni David tuwing umaga, to hear the voice of God's love. Ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi nagmamaliw, hindi yan nagbabago, hindi po. Kahit na nagdududa tayo sa Kanya, kahit na binabaliwala natin siya, kahit na tinatanggihan na natin siya, hindi nagbabago ang pag-ibig po ng Diyos sa atin. Praise God.
So kaibigan, kamanggagawa, ang pagdidisciple ay nagsisimula sa pag-alaala sa katotohanan ito. Mahal ka ng Diyos. Hindi dahil ito ay pinaghirapan mo o deserve mo. Hindi. Mahal ka niya dahil binili ka ni Kristo ng kanyang sariling dugo, ng kanyang buhay. Ito'y pagtitiwala sa kanyang biyaya sa halip na sa sarili nating kakayahan. Marami po sa mga believers na nagsisimula ng kanilang araw sa pagtingin sa kanilang Facebook, Instagram, email, balita, social media, at marami pa pong iba. Ngunit dito po ay tinuturo sa atin ni Haring David na mas malalim na spiritual, ang malalim na spiritual na mga aral, ang mas magandang mga bagay. Ito po ay ang simula ng araw kasama po ang Panginoon na bago makinig sa ingay ng mundo, hayaan natin ang Diyos ang maunang magsalita. Ang point number 2 po ay a disciple trusts God completely. Sa Psalm 143 verse 8b, nakasulat po riyan, "For I am trusting you." Mula po sa pakikinig ng mga bagay tungkol sa pag-ibig ng Diyos, nabuo po ang tiwala ni David sa Diyos. At ito po ay tinuro niya sa kanyang anak na si Solomon. Kaya isinulat po ni King Solomon sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6 ang ganito: "Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take." So, take note po ang kaibahan. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kasi maliwanag po na limitado ang ating pangunawa. Samantalang ang karunungan po ng Diyos ay walang hanggan. Noong pong panahon ni David, ang mga manlalakbay ay umaasa po sa mga gabay, yung mga guides, upang mag-navigate po sa mga dangerous na mga places. Kapag wala pong gabay, madali silang maliligaw sa disyerto, maaring mahulog sa mga bangin, at maaring makapasok sa teritoryo ng kanilang kaaway. So napakahalaga po ng gabay. Kinilala po ni David ang isang mahalagang bagay. Ang buhay po natin ay nangangailangan ng gabay. Okay? Now, for example po, kami ni Cecil ay naimbitahan po sa isang church dyan po sa bandang Antipolo. At wala po kaming idea kung saan located yung kanila pong church. So, praise God naman, meron pong Google, di ba? Google Map. So, nag-guide po ito sa amin ni Cecil. May nagsasabi po paminsan-minsan may magsasabing po in 200 meters, turn right. O kaya naman in 100 meters, turn left. Hanggang sa sabihin sa amin na you have reached your destination. And lo and behold, nakarating po kami ng maaga sa church. Okay? Kadalasan po, ganyan gumagana ang pananampalataya natin. Hindi po ipinapakita ng Diyos ang buong mapa, ngunit ipinapakita niya sa atin ang susunod nating hakbang. Now sa John chapter 14 verse 6, nakasulat po rito ang sabi ni Jesus, "I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me." Pansinin niyo po ang isang bagay na mahalaga sa sinabi ni Jesus. Una, hindi niya po sinabi, "I will show you the way." Ang sabi po niya, "I am the way." So discipleship is not merely following principles. Actually, it is following a person. And that person is Jesus Christ, the Son of the living God. Dahil si Jesus po mismo ang daan papunta sa Diyos. Ang pagtitiwala po sa Diyos ay ang paniniwalang mas higit at mabuti siya kaysa sa anumang iniaalok sa atin ng mundo. Sa panahon natin po ngayon, ang mga tao ay mas nagtitiwala sa pera, sa kanilang kayamanan, sa kapangyarihan, sa kanilang kasikatan, sa mga institutions, at even sa kanilang mga personal feelings. Ngunit ang tunay po na disciple ay kay Jesus lamang nagtitiwala. Hindi po partially, completely. Now, another mark of a disciple is this: a disciple surrenders their life to God. Sa Psalm 143:8c, yung last part, nakasulat po riyan, "Show me where to walk, for I give myself to you." Ito po ang puso ng discipleship. Hindi humihingi si David ng information. Actually, isinusuko niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Ang sabi niya, "I give myself to you." Ito po ay gesture ng worship and surrender. Ang sinasabi po ni David, "Ang buhay ko'y sa iyo, Panginoon." Doon po sa book of Romans chapter 12 verse 1, it is written,
And so, dear brothers and sisters, I plead with you to give your bodies to God because of all He has done for you. Let them be a living and holy sacrifice, the kind He will find acceptable. This is truly the way to worship Him. Ito po yung nangangahulugan ng pag-aalay ng sariling buhay, katawan at lakas para sa Diyos bilang isang tuloy-tuloy na pagsamba. So Paul says discipleship means becoming a living sacrifice. Hindi po isang Sunday sacrifice lamang, but a living sacrifice, meaning bawat araw, bawat bahagi po ng ating buhay. Marami pong Christians ang gusto si Jesus bilang kanilang tagapagligtas, ngunit hindi bilang Panginoon. Gusto nila ng kapatawaran, ngunit hindi ang pagsuko ng kanilang buhay. Pareho po itong nangangailangan o kailangan sa discipleship. Si Jesus ay hindi lamang po tagapagligtas, siya po'y hari at Panginoon. Now, dun po sa book of Luke chapter 9 verse 23, nakasulat po rito, Then Jesus said to the crowd, If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross daily, and follow me. Ito po ay nagpapahiwatig ng tapat na devotion at obedience sa Panginoon. So kapatid, kaibigan, kung si Jesus ay muling nabuhay, kailangan nating tanggapin at sundin ang lahat ng sinabi niya. Hindi siya nanatiling patay eh. Patunay lamang na siya ay Diyos. Kaya dapat natin siyang sundin. Ito po ang hamon sa pagdidisciple. Hindi mo maaaring baguhin si Jesus. You cannot edit Jesus. Kailangan mong sumunod sa Kanya. Jesus must be Lord of all or in all aspects of your life or not at all. May isa pong barko ang naglalayag isang gabi sa gitna po ng isang napakalakas na bagyo at syempre malalaki po ang alon. Nakita ngayon ng kapitan ng barko ang ilaw sa di kalayuan. Nag-signal po siya. Ang ibig sabihin ng kanyang signal, mag-iba ka ng iyong direksyon, babangga ka sa amin. Sumagot po yung kabila at ang sabi naman ay ganito, ikaw ang mag-iba ng direksyon. At dahil sa sinabi niyo, nagalit po yung kapitan. Kaya nagpadala uli siya ng isa pang babala. Ang sabi ng babala, ako ang kapitan, baguhin mo ang direksyon mo. Sumagot po uli yung kabila. Ako ang lighthouse, ikaw ang mag-iba ng direksyon. Now sa sandali pong yun, na-realize po ng kapitan ang isang bagay. Hindi makakakilos ang lighthouse. Mananatili siya sa kanyang posisyon. So kailangan ng kapitan na baguhin ang direksyon ng barko. Kapatid kaibigan, si Jesus ang lighthouse. Tayo po ang nangangailangang magbago ng ating direction. Ang Psalm 143 po ay nagtuturo sa atin kay Jesus. Dahil wala isa man sa atin ang ganap po na nakasunod sa daan patungo po sa Diyos. Naligaw po tayo eh. Nagkasala tayong lahat. Nagrebelde sa Diyos. Kaya nga nakasulat po sa Romans chapter 3 verse 23, hindi ba? For everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. Pero magandang balita po, hindi po tayo iniwan ng Diyos na naliligaw. Isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na nagbuwis po ng kanyang buhay upang maligtas tayo sa tiyak po na kapahamakan. Sa pamamagitan po ng kanyang kamatayan, tayo pinatawad sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan po ng kanyang muling pagkabuhay, inalok niya tayo ng bagong buhay, maging buhay na walang hanggan. Kung may tinuturo man po sa atin ang Psalm 143 verse 8, ito po ang discipleship involves 3 daily choices. Ang una po, seek God each morning. Sa tuwing umaga, basahin po natin at bulay-bulayin natin ang Bible. Mag-pray po tayo, pakinggan po natin ang tinig ng Diyos. Ang ikalawa po, trust God in every decision. Kahit na tila malabo ang daan o ang ating situation, you've got to trust God. And thirdly, surrender your life to Christ. Ang iyong plans, ang iyong ambitions, ang iyong relationships, ang iyong future, isuko mo ang mga ito sa kanyang paanan. Just trust Him and surrender to Him. Maaring ngayon po ay may na-realize kang isang bagay. Maaring pakiramdam mo'y nag-iisa ka sa iyong lakbayin dito sa buhay. Iniimbitahan ka ni Jesus to walk His path. Lumapit ka at magtiwala sa Kanya. Talikuran mo ang iyong kasalanan. Tanggapin mo ang kapatawaran at buhay na walang hanggan. Ipinangako po ng salita ng Diyos sa Book of Romans chapter 10 verse 13,
Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Tayo po'y mag-pray na, mga kapatid. Dearest God and Heavenly Father, let us hear your love each morning. Teach us, my Lord, to trust you completely. Show us where to walk. Lead us in the path of righteousness for your name's sake. Empower us, my Lord, my God, with your Holy Spirit to walk faithfully with Jesus until the day we see him face to face. In Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. Glory to God. Maraming salamat po, mga kapatid. Thank you, Jesus. Pasensya na pong muli sa glitch natin, ano? Nawa, ma-solve natin yan this coming Saturday and even Friday dahil meron po tayong win. And Saturday, of course, discipleship. Amen. Maraming salamat po. Daddy, Yes, ma'am. Daddy, pakinig mo ako. Nakinig Yes. naman sila, binuksan ko yung GC ko. Mm. Napakinig ka nila sa GC. Daddy, praise God. Hindi ko alam, hindi ko alam kasi kung bakit. Pero Di bale, okay na. salamat po, Firm Cavite, Firm Batangas. Tayo na po ay, Daddy, magpipicture ba? O Pwede, pupunta na kung sa gusto nyo, ewan ko sa inyo. Kayo bahala. Ako naman hindi pa nakaayos ang book. Pero nakapag-picture na naman yata ang Cavite. nagpicturan sila. Opo. Okay. Lalabas po ba si Wala yata sila Kuya Rans. lalabas po Pastor. ba dito? Batangas? Hindi ko makakita si Kuya Rans. Si Kuya Ikaw, Celso. Daddy. Lalabas ka, Brother Daddy? Celso. Po, nandito po yung kanyang mabuting may bahay. Mabuting may bahay. Yung maganda mong may bahay. Maganda at mabuting mong may bahay. Ayan, no? Ang ganda, no? Puberan. Talagang lakas mo kay Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sige. Sino po? Kung pwede po tayong lumabas, labas na po tayo. Saglit lang po dyan sa GC. Ano ho, napapakinig naman nila tayo. Hindi na talaga yung Kasi buhok ko. nakabukas yung... Hindi na maintindihan, no? Tatatlo na lang natira dito sa harapan, no? Tumawa po sila dito, Pastor Jun. Thank you, Lord. Talaga ako nga, Lalabas po natawa ba kayo, Brother Fred, Pastor Joseph, Pastor Sister Jen, Marvin, no? Ate Yung tawa ni Cherise, Sister Jen, tinatapan. Sir Orlin, Kuya Rix. Brother Fred, Ayan. magandang gabi po. Ayan, Pastor lumabas Marvin, si magandang Brother gabi. Fred. Mukhang mobile pa si Pastor. Ayan, si Pastor Marvin. Pastor Dulce, si JC, si Gail, si Ate Cherise, si Kuya Rix. Sa labas ba kayo? Okay, magbibilang na po tayo. Nagbibilang hanggang? Smile. Daming wala, no? Hello, Ate Charis, Kuya Rix. 1, 2, 3. Thank you, Lord. Okay. 1, 2, 3. Smile. Turo natin si Lord. Lord. Yes. Yan. Salamat po. Kala ko nasa... Salamat po, God bless Pastor po, Pat. Batangas. God bless, Opo, Pastor. hindi na nakapag-live, pero Pray for you. nagawan po natin ng God bless po. nagawan po natin ng paraan. Ayan po sila. Ay, saan sila? Andito sila sa cellphone ko. Okay. Hindi ko, hindi niya nakita. Sige po, see you po. Wait lang po dyan sa GC. Ano po? Babalik na ulit sa live. Nariyan na po pala ako. Hintayin lang po natin sila, Brother Fred, sila Sir Lord, sila Pastora, Sir Orlin, sa Ate Cherise. Napupunta sa live. Ayan. Parang si... Teka, napin ko yun. Ayan. Parang si Ate Jelay. Ay, wala. Nandito si Ate Jelay. Si Sister Cecilia, nandyan ba? Pwede na po tayong umalis sa Zoom po. Doon na po Sige. tayo sa GC kasi yung mga iba, wala po silang Zoom. Bye-bye. Tara, Kuya